audience na mayayaman sila, para ko silang hini-hypnotize really na yayaman talaga kayo. I mean, lahat kayo nandito sa room na ito, yayaman kayo pag naniwala kayo sa akin. Kasi pag hindi kayo naniwala, hindi kayo yayaman. Gusto ba ninyong yumaman? Eh lahat naman ng tao gustong yumaman. So, you have to believe yourself so that the people will also believe you. Mars, next question. Thank you po. Next question ko po is for Sir Tirso Cruz III. Question ko po is, you've worked with multiple generation of actors. Is there a specific moment during the shoot where you caught yourself smiling or being surprised by how bold or fresh the younger cast approach a scene po? Actually, marami na ako nakita sa alat. Yung nasabi ko, the development of the young stars of today, malaking bagay as compared sa nung panahon namin. I started in 19 Mercers. But anyway, no, pero makikita mo, it's all it's an ensemble work Na hindi ako nang mamata nung araw, magagaling din yung mga writer natin nung araw, pero yung mga bagong breed of writers natin ngayon, mas iba. Yung breed of new stars natin ngayon, ang development nila mas mabilis na. Ika nga, para bang yung panahon din yan Panahon ng Gen Z, panahon ng mga millennials, the development is different. Ang classic example ko nga si Jen kanina, ulitin ko, nung ginawa niya yung Budoy. If you will think about it, nag-uumpisa pa lang si Gerald noon, pero right there and then, makikitaan mo ng promise yung artista na they're serious about the craft. They're not just here for the screaming fans or the popularity. Alam mong they're here because they're looking at it for the long haul. They're looking at it not just an ordinary passing job, but as a craft. Pagmamahal nila sa craft, yung sa industriya. And I've had, sabi mo nga, I've worked with a couple of generations before, and nakakatuwa when I look back, yung nakikita ko yung development, tsaka yung mababalitaan mo, they win awards, they're recognized, di ba? So ibig sabihin, maganda yung development ng, as a whole, ng industry natin. Yung mga pumapasok ng mga artista ngayon, mas seryoso na. They're more serious and para bang yung nakikita mo na sila yung magiging magiging model ng mga dadating na artista ngayon. Sa kanila kukuha ng yung drive para pag-usayan nila ang performance nila. Thank you, Mars. Maraming salamat. I agree with Kuya Pip. No? It's sila yung next in line. And there is so much maturity because halos magka-match din kami ni Gerald in show business. So nakita ko rin yung maturity ni Gerald when it comes to his craft. Actually, yes, Gerald, everybody here, especially Shaina, although mas matanda si Shaina sa akin sa industry. Si Jessie din. And now we're seeing the growth in Francet. You know, nakakatuwa na nag-grow na rin silang dalawa. Young adults na daw sila dito. Tama ba? Seth, ano yung description? Ay, Jenny ko nag-describe, di ba? Sabi mo, ano sabi mo sa patrol kanina? Hindi, dito po kasi, ito na yung, kumbaga, transition namin na seryoso na po. Joke pala natin. Hindi na po siya katulad ng dati na sobrang pa-sweet, sobrang teenager dito. Sorry po. Fun and lighthearted. Yes. Dito po talaga mas challenging na yung mga eksena. Right. Pero ako nga po pag kada uwi ko galing taping, iniisip ko paano ko siya natatapos. But then, nagkakaroon ako ng realization na yung team po talaga yun. Sila Direk Joyce Lee, Direk FM, kahit po madalas po, nabubuli po talaga ako sa set. Talaga? Joke lang po. Mga kulitan po na. Okay. Kailangan nun, di ba? Mga fun moments. Alan Sancon of Stars Photog will ask the next set of questions. Hi, Alan. Hello, good evening. Yung question po for Jessie. Jessie, this is your comeback di ba, teleserye after how many years? Nanibago ka ba? And what are the challenges you encountered during the shoot na medyo nangalawang ba? Di ba pag matagal na hindi nakapag-acting, parang gano'n. The very first scene, Jessie. Yeah. Hi, Kuya. First scene ko, yun yung walang lines, yung nasa bank. Kaya nga nagpapasalamat ako kina Direk kina Sir Senon, kina Miss JRB. Kasi talagang
brinigin nila ako. Ganon. So, unti-unti nilang kinukunan yung mga eksena ko hanggang sa finally, pabigat na ng pabigat yung mga eksena. So, nakapag-adjust naman ako kahit paano. And yun nga sinasabi ko, ulit-ulit talaga. I'm just really grateful na inaalagaan talaga nila ako. Talagang, alam ko, okay, hindi nila ako magpabayaan. So, yung sinasabi ko kanina, marami pang aabangan talaga sa show na to. Yung character ko dito, si Agnes, marami pa talagang mga secrets mag-ano. Thank you, thank you. Welcome back to acting. Yung second question ko for Gerald. Tanong ko lang, Gerald, kasi although parang nasagot na rin yung question ko about yun na ano yung kakaibang role mo dito. Pero siguro same as yung question ko kay Jessie. Ano yung challenges you encounter? Sa Budoy, maraming challenges dun because parang kakaibang role mo dun. Pero this time, dito, ano yung challenges you encounter doing this teleserye na medyo may bago ka dun sa character at role mo? Siguro isa sa pinakamalaking challenge yung specific yung mga kailangan kong panggitin. Tulad ng seed phrase, crypto wallet, kasi hindi ako masyadong aware sa mga digital technicalities, ang daming technicalities. May mga ibang words doon na never ko narinig ever sa buong buhay ko, so nire-research ko pa, gano'n. And syempre dahil totoong buhay naman to at nangyayari talaga sa totoong buhay, kailangan alam mo yung sinasabi mo. So yun, isa sa mga but you know, you can have the drama, you can have the crime, suspense, action, but it really comes down to the preparation and the story. Yung story na ginagawa mo, kailangan naiintindihan mo sa whole. Kailangan po yung alam mo kung yung mensahe na gusto mo iparating sa audience mo. Thank you. May lang, pahaba lang ang question kay Francine. Sabi mo parang napansin din namin, this is your parang mas mature na role, no? Sa pananamit, di ba? Sa mga eksena, di ba? How mature yung role niyo rito ni Seb? Sabi niya, this is your parang level up, Direct? How mature? Hindi po. Yung character ko po, I think talagang nabigyan siya ng buhay because of our directors. Hindi ko po talaga maiwasan, no, banggitin sa sagot ko si Direct FM kasi malaking tulong po sa akin yun. Sa totoo lang po, sabi ko nga po kanina kay Tito Lot, natatakot talaga akong gampanan si Arisa kasi sobrang iba niya sa mga characters na nagampanan namin ni Seth before. Yung last serie po namin, 30 Riden pa, natatay ko rin po si General. Dito, hindi siya yung pratinena lang, ang lalim nung pinanggagalingan po ng character ko. And yung pinaka-challenge po talaga niya is paano ko siya gagampanan ng mas woman na siya, nang hindi bata yung mindset niya, hindi yung padalos-dalos sa mga desisyon. Although magkakamali din naman po yung character ko dito, pero in a way na isa-solve niya yung problema niya in a mature way. Kasi iba rin yung nuances and vulnerabilities ng isang team to a young adult. No? So talagang uhugutin mo ngayon. How old are you na ba now? Kasi 21 po. 21. Young adult na nga talaga. Diba? Yun ang challenge. Alan, thank you, MJ. Congratulations, everyone. Ang next questions will come from Jeffrey Perdon of Kapamilya Online World. It's for Direct FM Reyes and Direct Pichoy. Maybe you can clarify this. Sabi niya, based on the trailer, the show has a plot that is significantly different from the initially announced series Nobody. What led to the shift from the original storyline Nobody to Sins of the Father? Let's clarify first. Related ba yung dalawa? It's not. Okay. Not at all. Not at all. When I was asked to work on this one, ito na yung konsepto na yun. Okay. No? Whatever story Nobody is, I'm sure the management would have to line up the projects accordingly. And if the task is given you to mount this one, syempre may immediacy dun sa need for it. And hindi naman kailat na that's what's been happening. Sa hirap ng buhay, maraming manloloko, and I think malaking ginagampanan dun yung request ni Gerald na gagawa po ako ng project na may social relevance. Kasi, you know, his concern for the society is not just
for show business. During moments of disasters, you get to see him saving people. So it comes naturally, di ba? And kung yun ang timely stories of a poor society, then you have to stand up and deliver. So, yun ang mas importante. You want to add, Direk Joy? Okay na yun kay Direk FM. Thank you, Direk FM. Maraming salamat. Next question niya is for you, Je. I think partly nasagot mo ito kanina. What is the most significant scam you have ever encountered? Siya wala mismo. You don't just know somebody. Yeah, just know yung lahat na napanood nyo. I mean, lahat na napanood nyo kanina. I've, even before the show, parang hindi personally na-experience, but I know people na na-experience kanina. Right. Yeah. Next set of questions ay magagaling kay Jeffrey Olilia Garcia of Jeff Oligar TV. Hi, Jeff! Hello, Sir MJ, and hello sa lahat ng cast. Especially, Gerald, congratulations sa inyong Cambra series. Same to you, Jessie, and speaking of Jessie, Miss Jessie. Kasi yung first question ko, so parang nasagot na to, pero please answer if you do. Ano yung preparation na ginagawa mo and gaano ka-challenging yung role mo ngayon sa series? I haven't done this role before, and actually yun yung nagpa-yes din sa akin na tanggapin yung show din. I'm very grateful kasi tulad naman sabi ko kanina, inalagaan talaga yung role ko, inaalagaan ako, paano umarte. Siguro outside from the show, ang pinaka-challenging is yung iwanan ko yung anak ko sa bahay. Mas yun. Kasi syempre if you're a mom, talagang hindi ka 100% sa trabaho kasi palagi mong iniisip yung anak mo sa bahay. Pero yun nga, palagi akong bumabalik sa trabaho kasi nga, kumbaga, naaalagaan ako ng mga kasama ko. So, ano siya, challenging kasi naninibago ako, pero ano din, unti-unti na rin na bumabalik ulit yung, kumbaga yung loob ko na, okay, gusto mo ituloy-tuloy talaga. Looking forward kasi matagal na rin yung last series mo sa Dugo. Yes. Next question, Francine Diaz. Hindi na nakakatakot yung question ko. And pwede rin sumagot Para sa judge kasi Jeff, next is Francine Diaz. Pero may question ko hindi naman ganun kasi. Okay, shoot! Okay, pwede rin sumagot si Seth dito. How do you feel with each other to take on another level for your upcoming series? Same wavelength ba kayo ni Seth na? Sige, level na tayo, young adults na. Opo, nakakipagpustahan sa akin to eh. Sabi niya, hindi, ayusin natin to. Dapat pag umakting ka, matatakot ako sa'yo ha. Parang gagalingan din daw niya. So parang nasa isip ko na rin yun na kada magtitaping kami, shocks, kailangan namin i-challenge yung isa't isa. Kasi sobrang challenging na ng role. And syempre kaakibat naman po nung tutulungan kami ng directors namin. Pero kami as actors, dapat meron kaming responsibility na ayusin din, na tulungan din yung sarili namin. So it's more of that po. So yung pustahan, sabi niya, pustahan daw kayo. Sino nanalo sa pustahan? Challenge niya po ako. Challenge? May nanalo ba? Saka magkano? Hindi, sa amin po kasi, parang bilang kami rin po yung on-screen partner, sa amin nag-work yung healthy competition. Kumbaga nagre-react kami sa isa't isa. Nakakatulong po yun na minsan pinag-uusapan na namin yung mga ibang eksena, ibang scenes. Tapos minsan kagulatan, may point din na kagulatan pag nag-contaset na, pag nag-roll na yung camera, pag nag-action, minsan kagulatan sa bawat linya, bawat emosyon. So, yun po yung para sa amin na pinaka-healthy na nagagawa at pundasyon namin. Of course, yung Direk FM, alam na Direk FM yan. Yung mga sinasabi ko sa kanya, napaka-open ko, mga weakness ko, sinasabi ko talaga kay Direk na Direk, ito ako, ito. Totoo, yun naman. sobra po. Jeff, okay ka daan? Thank you. Huwag ka na lumayo. Tingin ka lang na sa paligid lahat yan. Dumaan sa love team. Alam nila kung paano yung mag-challenge. Asan pa yung mga supporters? Hindi, ako po mismo magsasabi sa inyo. Maging proud kayo sa dalawang yan sa show. Ako yung madalas nilang ka-eksena eh. So,
So nagre-reklamo ko ngayon actually. Pwede nyo ba sila kausapin mamaya? No. No joke. Maging proud talaga kayo sa kanila dalawa. Hindi biro rin yung tapos, direct anong week ba yan? Week 6 ba yung first kissing scene nila? Napugin ko sa... Tingnan natin na scam mo totoo. Okay, tingnan natin. Thank you, Jeff, sa question mo. Let's go to Nika Sabi of Push. Nika, how are you? Ayun. Ako na lang magkabasa, Nika. Okay, it's for Jessie. How was it working again with Gerald? Grabe, ang tanda na natin. Ay! Wala namang tanong si Nika na edad. Talagang natutuwa ako kasi nung last ko siyang nakatrabaho, ang babata pa talaga namin. So how many years ago? 13? 13 years ago. 13 years ago. And 11 ba? 2011 ba? Yes, 2011. 2013 Maria Mercedes ko. Oo nga, 2011. Sobrang tagal na yun. Ang dami na nangyari sa mga buhay Yung Maria Mercedes, so tagal na. Sobrang tagal na talaga. And I'm just really happy to be working with Jay. Si Jay maalaga ko actor niya. Sobrang, sinasabi ko lagi ito sa mga nakakasama ko. Si Gerald ang isa sa pinakamabait na lalaki na nakilala ko. He's really kind. And generous siya pagdating sa craft niya, pagdating sa pag-aalaga sa set. Yun. Bakit parang... Ibibigay ko sa yung relo kasi mas maganda yung relo mo eh. So I'm really happy makatrabaho si Gerald. Such a gentleman. How about the rest of the cast? Yung additional question ni Nika, no? The other cast now. Kamusta ang trabaho? Si Gerald kadalasan yung Eksena, oo. Pero of course, si Tito John, no, yung eksena ko kay Tito John, parang nobela yung lines ko. Parang kinabahan talaga ako. Pero as always, si Tito John, sobrang bait din talaga. Tsaka naging panatag ako nung nag-eksena na kami. Sabi ko, okay. Sobrang bait pala talaga. Galing ni Tito John. Alam ko yung mga scenes nila ni RK, napaka-intense talaga. Si RK, sobrang galing din na actor. I told him na, grabe, ano talaga, siya yung isang actor na talagang, alam mong marami pang magagawang roles na magaganda, alam mong napaka-generous din niya sa craft niya, and sobrang natural niya umarte talaga. Believe ako. Hi RK, kung nanonood ka, miss ka namin. RK, ano mo ba si Jay nandito kanina? Oo, si Jay nandito, sinuportahan niya kami. So yun, I'm just really grateful and natutuwa ako na yung, kumbaga tama yung sinabi ni Gerald eh, ang nagpapaganda talaga ng show na to ay ang bawat tao na nasa show na to. Walang lalabis, walang kukulang. Lahat pantay-pantay yung energy na binibigay. I want to ask JC and Shaina, sino naman yung madalas niyong ka-eksena? Yun nga. Kami dalawa. Oo. Asawa ko si Shine dito. Tapos madalas ko ka-eksena si Tito Pip, si Kuya Joko. Joko Diaz, of course. Si Jay, tsaka si Jessie. Nandun sila kasi nag-work sa company ko saan ako nag-work. So sila yung mga, ano group pa kami? Group A, Group B. Kasi parang may ganun eh, ang dami namin eh. So nasa isang group kami. Unit A, Unit B na. Yeah, so sila yung mga nakakasama ko palagi sa group. Pag ganun ba siya, Ina? Ang gagaling nyo na kasi take one lang lahat. Direct? There's no choice. Hindi naman. Well, ako kasi, para lang po alam ninyo, medyo ako yung last na pumasok sa grupong ito. So, parang may character enters on the 3rd week pa. So, parang sila, mga nakailang taping days na ba kayo? Madami na. Ako pangatlo pa lang. But then, it's a very juicy entrance because it's a very complicated character. Like what JC said, ako ang kanyang asawa, ang aking tatay ay si Chupip, at makulay po ang past ni Attorney Leia. And ang show na to, tinatalakay niya is scamming, but also sins. And siguro ako, right now, yung character ko, nandun siya sa mundo ng mga kasalanan. So lahat naman po tayo, nagkamali na sa buhay, hindi ho ba? But yeah, siguro dun sa character ko, yung para bang the past should not define you, or your mistakes should not define you, or should it define you? Yun siguro yung pinaka kailangang matanong kay Attorney Leia at sa mga manonood. Alright, thank you Nika for your question.
Next is from Neil Ramos. For Gerald, what makes Sins of the Father different from your past efforts? I think you already touched on that. Okay, Jessie, you've been out of the loop for some time. What made you say yes? Yun na, yung role talaga. When they pitched, actually, nandun pa ako sa unang script ng show na to, sa Nobody, pero with Gerald na talaga. Marami, yun nga, it was a blessing na kumbaga na-delay yung setbacks ng show na to, mas napaganda. So, what made me say yes? Of course, the role, kakaiba yung role, I haven't done it before. And sabi nga ni Shaina, maraming sins ang matatalakay sa show na to. And si Agnes, hindi siya, kumbaga, ando naman siya sa kabutihan. Kung si Shaina kumbaga sa sinful world siya, si Agnes yung purity sa show na to. So makikita talaga yung, okay, the goodness of her heart, ang nananaig pa rin. Kahit may mga bagay talaga siyang kailangan pagdaanan. So, I haven't done that before, na yung complexity ng character. Kaya ang ganda ng editing talaga, kasi parang pabalik yung, parang nare-reveal ng isa-isa, diba? Tapos magugulat ka, oh, si Agnes yung nandun sa, na naka-black hoodie na, parang sabi ko, kakaiba yung role na to. So kaya ako napayes talaga. Thank you, Dio, for your question. Next from Ali De Leon of WhatsApp.ph.